What's up everyone? Rakim here and welcome back to my YouTube channel. So, this is a new vlog. It's been a long time everyone. Hindi na ako masyadong nag-upload sa YouTube kasi minsan sa TikTok na lang. Now guys, I want you to see how the supply room looks like here in the US. Again, I'm from a charter school so hindi masyadong marami yung supply namin. Pero at least meron kesa sa wala, 'di ba? Usually kasi sa Pilipinas, we have to buy our own things. O yung mga estudyante, they have to provide for their own materials. So dito sa USA, gobyerno ang nagbabayad dyan. And meron silang own lunch at breakfast. Depende sa school. Provided na yan, kaya yung ibang parents hindi nagpapabaon sa mga bata. Which is also, parang mahirap kasi ibang bata maaarte sa pagkain. Hindi nila kinakain yung lunch nila dito minsan. Tapos pagdating na sa klase, mainit na yung ulo kasi gutom. Yun. So, let's have a tour around here. Ito, lost and found. Ang daming lost and found. Para siyang garage sale. Lost and found to ng mga jackets ng mga estudyante. And then we have here, laminator. Laminator if you want some materials na malaminate. Ako sa PE or sa art, may mga materials ako gusto i-laminate. Ito rin malaking laminator pero hindi pa nabubuksan. These are some reference books, no? Na pwedeng gamitin sa klase, especially sa history, science, math. At ito yung mga Native American basket designs. Mga Navajo basket designs. So this is just a small room dito sa school namin. Ito printer. Okay, kailangan pa namin tong i-organize actually. Ito TV na hindi na nagagamit. Ako, I try to teach the children as much as possible na hindi mag-aksaya ng gamit. I always tell them na you're lucky the school is providing you like everything. Kahit konting strips lang ng papel, gusto ko i-save nila for the next project. Ito, another books, curriculum companion. Here, meron din tayong mga laruan ata to. O may drums. And here, gusto mo mag-cut ng makakapal na mga papel. I think this also is our laminator. Mga laminating sheets, another laminator. So, I hope most of you are able to apply now. You can contact Alisa Lifestyle Vlog. Marami na po siyang napapunta dito sa USA ng mga teachers kasi marami siyang contact na school districts and visa sponsors. So, God bless po sa pag-a-apply ninyo. Sana po ay maka-interview kayo, ma-interview kayo ng principal because that's the most important thing talaga na maka-job offer kayo after the interview. And then, here in my vlog, nandito lahat yung interviews ko from principal interview, visa sponsor interview, at visa interview. Kaya, check it out po. And, ito, mga paint. Ginagamit ko minsan sa art. Yan. Mga paints. Minsan, sa kamay nila, nilalagay sa papel. Parang ganun, mga designs. I'm planning to also have like mural sa wall. Kasi art teacher din ako. So, eto, meron din tayong mga toolbox. What's this? Yung parang traffic. Pag nagka-traffic ka, ito mga notebooks provided na rin. Small and big notebooks para sa mga estudyante, no? Expedition notebooks. And then we have an extra table here. Books. As in talaga, napaka-blessed, napaka-swerte nila na provided sila dito, no? Minsan nga lang, hindi nila nare-realize na maswerte sila. Naisip ko kung mga estudyante natin, ganito kadami yung mga gamit. Sus, ang dami siguro nating nagagawa. Mas lalong napapractice yung nila, creativity. Paint brushes, these are
papers. Manipis to siya, pwede siyang itakip sa mga ano, pag nagpipainting ka, para hindi messy yung floor or yung table. And then here, ito yung ginawa namin, Navajo lady. So, she is a shepherd. Background niya ay mesa. And then here, Navajo bun. Native American hair bun for men and women. Paano itie yung buhok nila. So we also have ropes because we have outdoor school. Nagagamit kami ng mga rope pag nasa ano kami, hiking, kasi usually nag-hiking kami. Ito din provided na lahat. Construction papers, gunting. Ito parang sa math. Gagawa ka ng, kalimutan kong tao dyan. And then, ano pa? Ito mga tela. Pom-poms. Mga pom-poms. Then ito, mga stars. May beads din tayo dito. Minsan nagpapa-bracelet making lang ako sa mga estudyante sa art. Bracelet making. Felt fabric sheets. Yan. Pencils, paintbrushes, whiteboards. Ito, mga silver dust. Mga tela. Marbles. Markers. Glue. Watercolor. Yan. Yeah, thank you. So, kumusta na po kayo guys? Ang tagal ko na hindi nag-upload, no? Maupo nga ako dito. So, ayun po yung teacher's lounge. Storage namin. And my teacher's lounge dito. Ang ilaw. Minsan dito kumakain yung mga teachers. Hi! Pangit po ang angle. Ganyan na lang. So, again, if you're still applying po, i-PM nyo po si Alisa Lifestyle Vlog. Hindi po madali dito, pero as the years go by, the months go by, parang masasanay ka na rin how to engage with the kids. Especially with how you treat them, your relationship with them. You appreciate them. That's the most important thing. Okay? Hindi uso dito yung masyado tayong strict sa mga bata kasi sa Pilipinas, napakataas ng standards natin sa mga bata. Yung napakataas ng expectations natin sa mga bata. Dito, as long as ginagawa nila, okay na yun. Hindi sila particular kung maganda ba yung ginawa nila or pangit pa. As long as ginagawa nila, okay yun kesa hindi nila gawin at hindi sila sumusunod. So, yun. Ang tip ko, if bago pa kayo dito, mag-adjust lang, have that relationship with the students. And I suggest na mas okay talaga kapag nagtuturo ka ng younger. Mga elementary, kindergarten. Kasi ako ngayon nagtuturo ako ang kinder to 7th grade. And madali lang yung klase ko kinder to 3rd or 4th. Kaya pa, kakanta-kanta lang kami, sayaw-sayaw, ganun. Pero pag 5th to 7th, 5th to 8th, mahirap na sila, turuan. Gusto nila masunod yung gusto nilang gawin. Medyo sumasagot na din. Yun, so, kung elementary ka, go push mo dito sa Amerika magturo. Sa mga, high school at middle school, yun, napaka-challenging. Same with my experience last year, diba, middle school. Ngayon, mas okay na yung school ko, yung admin, at mga students dito sa bago kong school. And hopefully, in the future, matapos ko yung 5 years ko dito sa Amerika. So, I hope and I pray
that you will be blessed to get your job offer. Mas mabuti kung may Pinoy sa school na makakatulong sa iyo. God bless po and see you soon. Bye-bye.